narito na naman tayo para sa isang napaka-sweet at nakakakilig na love story nila Kalingap Edu at Ate Viancy. Tulad mo ay aking makilala. Sa pagpapatuloy ng ating love story ay pumunta si Kalingap Edu sa harap ng school ni Ate Viancy para siya ay hantayin na lumabas dahil nag-alala nga siya kay Ate Viancy at sa kanilang status dahil ilang araw na daw na hindi nagre-reply sa kanya si Ate Viancy. At kaya naman pinuntahan niya ito kanina sa bahay nila, ngunit wala pala siya doon. Kaya naman si Kalingap Edu at ang papa na lamang niya ang pumunta sa lupa nila Ate Viancy dahil sinurprise sila ng Kalingap team na madadagdagan ng isa pang 100 square meter ang kanilang bahay na lupa at ito ay nagkakahalaga ng 200,000. Kaya naman malaki sana itong surprise, ngunit wala doon si Ate Viancy kaya pinuntahan niya na talaga ito sa school at hinintay na makauwi. Hello. Mamaya pa po mga 4. Ano ba? Tagal. Grabe. Ano ba itong buksan? Gusto ko lang pumasok. Baka kalado po. Para tayong naglalayo ah. Bakit ganito? Pwede bang pakiusapan na lang yung guardian? Buksan na to. Iya po. Ano? Kumusta ka dito? Kumusta ang first day? Ayos lang po. Ayos lang. Napakatagal nga ni Kalingap Edu na naghantay kay Ate Viancy. Talagang inabot ito ng 5 oras sa paghahantay. Kaya alam natin na pagod na si Kalingap Edu noong mga araw na yon. At lalo pa noong sinamahan niya ang papa ni Ate Viancy sa kanilang lupa. Kaya naman grabe na talaga ang mga pinagdaanan ni Kalingap Edu noong araw na yon. Ngunit pagkita niya kay Ate Viancy ay talagang nawala ang lahat ng kanyang pagod at umiti talaga ito kay Ate Viancy. Dahil nga miss na rin niya si Ate Viancy dahil ilang araw na nga silang hindi nag-uusap ng maayos. Kaya naman hindi niya talaga natiis si Ate Viancy na puntahan doon sa school at antayin kahit gaano pa ito katagal. Makikita natin kung gaano ba talaga kahalaga si Ate Viancy sa kanyang buhay. Share mo. Nakalakot. Tapos na, wala na po kami pasok. Kaso Wala na. naghihintay na po magbukas. Naghintay ka labasan. Opo. Sige, hintayin na kita dito. Habang wala pa. Thank you po. Salamat po kayo. Grabe. Grabe, may sundo ka pa. Swerte mo talaga. Hindi naman po ako nagpapasundo. Kahit di pa. Ako na kasi alam ko mahihain ka eh. Inunahan ko na ang nasa isip mo. Diba? Yung tricycle po ba? Ganyan po yung nagsusundo sa akin. Ha? Yung tricycle po. Kaya may tricycle na yun. Ako masundo muna sa'yo. Iba nang... Ganito ko lang feeling may po? kasama ka. Kulang na lang talaga kanina ay akyatin na ni Kalingap Edu ang gate ng school nila Ate Viancy dahil nga sa pagkamis niya sa dalaga. Ngunit wala naman itong magagawa dahil hindi pa nga uwian ni Viancy noong mga time na yon. Kaya naman ang cute nilang panoorin na nag-uusap lamang sila sa magkabilang panig ng gate. At para talagang LDR daw sila, sabi ni Kalingap Edu kay Ate Viancy. Kaya naman natawa na lamang si Ate Viancy at medyo gulat pa nga rin dahil nakita niya si Kalingap Edu sa labas ng kanilang school. Kaya naman maya-maya ay pinagbuksan na rin ng guard si Ate Viancy dahil nga sinusundo naman na siya at pwede na daw itong makalabas. Kaya naman natuwa si Kalingap Edu noong makita na niya at malapitan talaga si Ate Viancy.
Kaya naman naglakad-lakad muna sila at nagpahangin. High school, di ko to na-experience eh. Wala akong kasang girlfriend ng high school. Wala akong girlfriend. Wala akong... Bakit Wala po akong ngayon? May sabay. girlfriend po ba kayo? Wala akong kasabay. Alam mo yun? Wala akong kasabay. Sa ganito. Boring. Baka hindi po kayo nakikipagkaibigan. Medyo. Puro lalaking kaibigan ko eh. Bihira yung babae. Uy. Oo. Ang romantic dito. Siya nga pala. Nabili na namin yung lupa dun. Sa... Dadagdagan na pala yung lupa nyo dun. Nagbili pa ulit. Yeah, Grabe. thank you po. Grabe talagang ano. Salamat po. Grabe ang biyaya. Yung iba nga po, mga unexpected naman na po. Hindi ko na po inaasahan. Nakakatuwa nga si Kalingap Edu dahil kahit ganoon lamang kasimple na naglalakad sila sa labas ng school ni Ate Fiancy ay tuwang-tuwa na ito dahil hindi nga daw niya naranasan yung mga ganitong bagay noong siya ay high school pa dahil wala naman daw siyang girlfriend. Sabi naman ni Ate Fiancy na noong mga panahon ba na yon ay may girlfriend siya dahil hindi naman daw sila ni Ate Fiancy, kaya naman medyo natawa na lang si Fiancy sa mga sinasabing ni Kalingap Edu at maya-maya ay umupo muna sila sa tabi ng dagat. At ibinalita na ni Kalingap Edu ang surprise na lumaki na ang kanilang lupa. Pansin po. Ay. Parang itong mga hindi mo ako pinapansin. Tsaka nakapagtampo ka. Na-busy lang po nung Busy ka. Magpipista po sa amin. Madami pong ginagawa. Siyempre. Tapos may, yung mga kamag-anak ko po andun. Hindi ka nagsasabi sa akin eh. Ibang naisip ko. Ano naman po iniisip niya? Ikaw. Ako po. Siya nga pala. Sorry. Sorry at di ako nakatid ditong nakaraan. Okay lang po. Alam ko nagtampo ka. Hindi man po. Nagtampo ka nun. Naramdaman ko. Medyo lang naman po. Sabi ko na eh. Maya-maya nga noong nakaupo na sila at naka-adjust na sa pagod sa paglalakad ay nag-usap na sila noong ipinunta talaga doon ni Kalingap Edu dahil napasugod nga siya kay Ate Fiancy dahil para sana tanungin kung ano ba talaga ang nangyari sa kanilang dalawa dahil nitong mga nakarang araw ay hindi na nga nagre-reply sa kanya si Ate Fiancy. Talaga bang may dahilan o talagang galit talaga siya kay Kalingap Edu? Sabi naman ni Ate Fiancy na hindi naman daw siya galit dahil busy lamang daw siya dahil nga sa nagdaang piyesta sa kanilang lugar at busy talaga kapag mga ganong oras. Sorry na. Nabawi ako. Galit ka ba? Hindi. Ramdam ko eh. Ang dami po kasing ginagawa ko nun. Alam niyo na po, may binyagan naman po bagad Oo. sa kami. Kaya, syempre po, ako po yung mag-aasikaso at mga anay. Yung mga hugasin. Laging ako hugasin. Sabagay. Hindi po din natatanggalan hugasin. Sana tinawag mo ako, no? Hindi na nga po kayo nakapunta. At di ka kasi nag-chat. Di ka Kailaw talaga. sabi na po ako nun. Sorry na. Sorry na. Naghintay po ako dun. Kala ko po pupunta kayo. Talaga. Sorry na. Ito na nga yata ang unang LQ ng EDSI Love Team dahil hindi nga daw nakapunta si Kalingap Edu noong binyag ng kapatid ni Ate Fiancy at talaga namang buong araw daw ito naghintay sa pagdating ni Kalingap Edu ngunit hindi talaga ito dumating kaya
Medyo nagtampo si Ate Viancy dahil doon. Sabi niya na marami daw gawain noong araw na yun kaya hindi daw siya nakapag-reply. Yun na lamang ang palusot niya kay Kalingap Edu, ngunit alam naman din ni Kalingap Edu na hindi talaga yon ang buong pangyayari kung bakit siya nagtatampo. Kaya naman sinuyo na lamang siya ni Kalingap Edu at ito ay magpapatuloy ang mga pinag-usapan nila sa pagpapatuloy ng ating video. Kaya naman, sana ipatuloy natin silang suportahan at mahalin si Viancy, si Kalingap Edu at ang Kalingap team. Yun lamang at maraming salamat sa panonood. Abangan natin kung magkakatuluyan ba talaga si Kalingap Edu at Viancy. Hanggang sa muli. Bye! Ngayon'y abot